Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Mga kababayan, ang pag-uusapan natin dito ay yung tungkol po sa Manila Bay Reclamation. Ulit, no? Mainit pa rin tong usapin hindi pa rin matapos-tapos kasi may pumipiyok po. At sinabihan pa na parang nag-fake news ang presidente. Nako po, after na pasinayan yung media and information literacy campaign sasabihin parang nag-fake news ang presidente. Bakit? Kasi po, dito po sa ulat ng Abante Tonight, ayan tingnan nyo. PRA executives kinontra si PBBM sa mga reclamation project. Agoy. Reclamation project. Diba? Pinatigil yan. Out of 23 reclamation project daw sa Manila Bay ay pinahinto ay 22. Yung isa, sige, ginosignal kasi na-review na. At sabi rin ng DNRR, Secretary, si Yulo Loizaga, all 22 reclamation projects in Manila Bay, pinahinto, under review. Nire-review sila. No? Kaso, pumiyok po ang isang PRA o yung Philippine Reclamation Agency Executive. Kinontra niya po ang Pangulo. Di ba? Ang tapang, tahasang, talagang tahasang kinontra niya na. No? Sabi niya, kumbaga ibig sabihin, Pangulong Marcos, fake news peddler ka. Secretary Yulo Loizaga, fake news ka. Ito ang katotohanan. Yan, may umalma na po. No? Kaya itong PRA, under po ito ng Office of the President. Pero matapang, kinontra niya na po ang kanyang big boss. Ayan. Ayan ang sabi ng Abante. PRA exec kinontra si PBBM sa mga reclamation project. Gusto nyo ng gusto nyo hindi harsh. Dito po sa GMA News Online, only 13 reclamation projects approved in Manila Bay, says PRA exec. Ayan, medyo hindi harsh yan. Pero sa Abante, talagang sinabi, kinontra. Kinontra niya ang boss niya. Ito po, kinontra ni Philippine Reclamation Authority, authority pala yung A, Assistant General Manager Joseph Literal, talagang literal na kinontra, ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mawawala na ang tubig sa Manila Bay dahil sa mga reclamation project. Yun. Yun daw po ang sinabi ng Pangulo. Gusto niyang kontrahin. Parang sinasabi mo sa salitang kanto, fake news ka, Mr. President. Hindi po totoo yan. No? Misinformation ka, misinformation. Siguro alam niyo na ibig sabihin ng disinformation and misinformation. You are misinformed, Mr. President. Kaya ako ay magsasalita. Ayun po ang sabi ni Literal. Ayon kay Literal, 5% lamang ng halos 200,000 hektarya ng Manila Bay ang matatakpan ng lupa. What is 5% of 200,000? Di po ba? 10,000? Correct me if I'm wrong, no? Taliwas sa sinabi ng Pangulo na mawawala na ang dagat dito. If you would compare it to the entire size of Manila Bay, which is almost 200,000 hectares, it's 199 plus. It's less than 5%. Sabi ni Literal sa isang panayam sa kanya sa television. So yun ang sinasabi namin na i-dispel lang namin yung motion o notion na mawawala yung Manila Bay. Tama nga naman. Yari na. Kako. Sino kaya ang nagbigay ng maling impormasyon sa Pangulo? Di po ba? Dito, hero na ba si Literal? Hero na. Ganun po ba? Ewan natin. Di ba? Kasi, tahasan niyang sinabi, mali ka, Mr. President. Fake news ka. Ayun yung aking pagkakaintindi dito sa sinasabi niya. Because we want to dispel the notion na mawawala yung tubig sa Manila Bay. Ayun ang sabi daw ng Pangulo. Mawawala ang dagat dito.
Matatandaan na pinatigil ni Marcos ang lahat ng reclamation project sa Manila Bay sa situation briefing sa Bulacan noong August 7. Ayan. Kasabay nito, nilinaw din ni literal na hindi 22 reclamation project ang matatagpuan sa Manila Bay, kundi 13 lamang dahil ang iba ay sa ibang panig ng bansa. Pumalag din ito sa mga insinuation na minadali ang pagpapatibay ng 13 projects sa Manila Bay dahil ilan dito ay noong 1990 pa nag-apply. Habang mula pa noong 2013 hanggang 2014 ang iba pang aplikasyon. Iilang lang umano ang pinagtibay noong 2019 hanggang 2022 sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang mga reclamation project aniya ay PPP project ng mga local government unit ng Manila, Pasay City, Parañaque City at iba pa. Kami ang nagbibigay ng green light under EO 74 and previous rules and regulations. Samantala, sinabi pa ni literal na may permit to operate ang lahat ng Chinese contractor na sangkot sa reclamation project sa Manila Bay. Before these vessels and their crew were allowed to enter or to do business here in the Philippines, especially sa Manila Bay, we required special permits from other government agencies. Abay, talagang matapang po si literal. Talagang nilabanan niya na po yung misinformation na ipinapalabas ng Pangulo at ni DENR Secretary Yulo Loyzaga. Remember, the PRA is under the Office of the President. Sinabi niya yon, merong EO number 74. Panoorin niyo po yun, isa nating vlog dyan. Natakel natin yung EO 74, transferring the PRA to the Office of the President. Kinakalaban niya na po. Sabi niya, Mr. President, maling-mali ka. Ito po. Sabi naman sa Abante, una sa balita, 22 proyekto niratsada ng PRA. JB Ejercito tumiba sa reclamation, talupan. Ayun, nako, may tumaba pala ang bulsa, literal eh. Kontrahin mo naman tong sinasabi ni JB Ejercito. Nakontra niya na po daw yung 22. Sabi niya, 13 lang ang sa Manila Bay, siyam sa buong bansa na. At yung mga yon ay matagal nang nakapag-apply ng kontrata. Yung iba 1990, yung iba 2013 to 2014 lang, at yung iba naman ay 2019. Di po ba? Okay, hinikayat ni Senator Joseph Victor Ejercito ang Senado na imbestigahan ng pagpapatibay ng permit sa 22 reclamation project sa Manila Bay at kung sino ang posibleng kumita sa pagbibigay ng mga permiso sa mga proyektong ito. Ayan, nais po siyang mag-imbestiga. The Blue Ribbon Committee can look into this kasi talagang duda talaga ako sa proseso. It was really rushed. Talagang windalay ito towards the end of Duterte administration. Nilinaw naman ng senador na hindi niya inaakusahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na noong panahong iyon na hindi na maganda ang lagay ng kalusugan. Siguro ito, talagang na-backdoor dito si Pangulong Duterte. Kasi doon po sa ating mga previous vlog, ang dami niya pong inaayawan pero dalawa lang ang inalaw niya eh. No? Parang na-backdoor dito, meron pong gumalaw dito sa likod ng Pangulo. Kasi sabi rin ni Ejercito, hindi na daw maganda ang lagay ng kalusugan ng Pangulo. Meron pong gumalaw. No? Parang nag-represent sa Pangulo. Sino kaya na naman yung Judas na yan at kumita ng malaki? Itong tanong ni Ejercito, who issued all these permits? Mukhang sabi nga ni former Senator and Congressman Ralph Recto, there was a gold rush in approving these reclamation projects. Ang tanong dito, sabi ni literal, hindi naman daw yung pinastrack. No, yung mga nag-ooperate daw doon, yung mga nag-apply pa nung 1990, 2013 to 2014 at nung 2019. Ang tanong, dapat na-review yan ng Office of the President. Ang sinasabi dito ni Ejercito masama na ang kalusugan ng Pangulong Duterte nung last term niya. Di ba? Tama, mali. Alam ko, hindi gusto ni President Duterte pero mukhang pinasbike towards the end of his term na yung PRA mukhang nag-issue sila ng, I don't know if it is an executive order para hindi ata si Presidente ang pumima para i-authorize ang LGUs to enter a reclamation contract. Ay ilabas po yun.
ilabas nyo yung EO na hindi si President Duterte ang nakapirma. Sino ang nakapirma doon na nag-approve na ito ay magtuloy-tuloy ang reclamation project? Ayan, binasa ko lang sa inyo yung sinasabi ni Ejercito. Quote, hindi po ako abogado. Ang pagkakaalam ko, all bodies of water including Manila Bay is a patrimonial asset or property. Pag-aari po yan ng Estado at Republika ng Pilipinas, kaya hindi ko maintindihan. Why is it na itong nangyayari dito sa reclamation projects, ang binigyan ng authority ngayon ay mga LGUs? Parang pinasbreak ito bago matapos ang administrasyon. Ay, patay. Ang mga LGU dyan ay ito, Lungsod ng Maynila, Pasay, Parañaque, Las Piñas, Navotas, ganun din ang Bacoor, Cavite. Ay, alam na ito. Mukhang may nagkalaman ang bulsa ng mga tilapia. No, mga kababayan, na ito pa, isa pang senador. Para ditularan ng iba, Escudero wants Manila Bay reclamation offenders to face charges. Ayan po ang balita sa Politico News. Ayan po ang minumungkahi ng butihing senador na Escudero. Ito po sabi niya, Escudero made it clear he is not against a review of these projects as long as it is evidence-based and not arbitrary. Yung gawa-gawa, no? Kinakailangan evidence-based. If the investigation finds corruption or irregularity in the granting of the environmental permits, they should rectify it, taking into account the huge investments involved. Siyempre, laki pala ng investments eh. Therefore, yung mga nag-fast track, nung sinasabi nga ni Ejercito at sabi nga ni Recto, ay gold rush. Nandun pala ang mga gold. Baka nandun yung Talano gold, kaya hinuhukay nila. Di po ba? Make sure that it will not have any adverse impacts on our environment, given climate change as well as the safety and inconvenience of our people in potentially affected area. Lastly, if any will be cancelled or rectified, appropriate charges to be filed against hearing officials and individuals in order to exact accountability, responsibility para hindi na tularan pa ng iba. Ayun po ang sabi ni Escudero. Correct. No? Dapat kayong managot at itong si literal, kinontra po ang Pangulo. No? Sabi niya kasi, we want to dispel the notion. Mukhang may mapapagalitan mga kababayan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.